Number 10. Higante sa yelo. Sa kabundukang nababalot ng makapal na nyebe, may isang kuha mula sa himpapawid na nagpakaba sa maraming nakapanood. Mula sa malayo, may isang napakalaking nilalang na makikitang kumikilos sa ibabaw ng nagyayelong bahagi ng bundok. At ang tindig nito ay hindi maikakailang mas malaki kaysa sa karaniwang tao. Dahil sa puting anyo nito at sa paraan ng paglalakad nito sa mapanganib na ibabaw, marami ang agad nag-isip na baka isa itong uri ng nilalang na matagal ng laman ng mga alamat tungkol sa nagyayelong kabundukan. Hindi ito mukhang basta anino lamang o karaniwang tao na napadpad doon dahil kitang-kita na tila sanay itong gumalaw sa napakadelikadong lugar. Ang mas nakakatindig balahibo rito ay ang ideya na kung totoong ang may ganoong nilalang sa taas ng bundok, ibig sabihin ay may mga bahagi pa rin ng mundo na halos hindi talaga naaabot ng tao. Habang ang iba ay naniniwalang isa lamang itong maling anggulo o ilusyon dulot ng nyebe at distansya, may ilan namang kumbinsidong hindi basta-basta maipapaliwanag ang laki at kilos ng nilalang na nakita sa video. Sa huli, ang higante sa yelo ay nananatiling isa sa mga nakakagulat na misteryo na lalo lamang nagpapalalim sa takot at kuryosidad ng mga taong naniniwalang may mga nilalang pang hindi natutuklasan sa mundo. Number 9. Misteryosong nilalang. Isang kakaibang kuha ang lumitaw online mula sa hindi tiyak na pinagmulan at agad itong nabing usap-usapan dahil sa nilalang na namataang gumagalaw sa masukal na kagubatan. Sa video, may isang dambuhalang figurang tila kahawig ng onggoy ngulit mas matangkad at mas malapit sa anyong tao. Habang sumusulong ito sa pagitan ng mga puno, hindi malinaw ang buong detalye ng katawan nito. Ngunit sapat ang galaw at hugis nito para magdulot ng matinding palaisipan sa mga nakapanood. Dahil sa labo ng kuha at sa biglang paglitaw ng nilalang, mas lalo lamang itong naging kapanapanabik para sa mga mahilig sa mga kwento ng mga misteryosong nilalang sa kagubatan. Nagkaroon tuloy ng iba't ibang opinyon kung ano nga ba talaga ang nakita sa footage. May mga nagsasabing isa itong Bigfoot na matagal nang pinaniniwalaang nagtatago sa malalalim na gubat, habang ang iba naman ay nag-iisip na baka isa itong hindi pa nakikilalang nilalang na hindi pa naitatala ng siyensya. Ang totoo, walang malino na sagot kung ano talaga ito, at iyon mismo ang dahilan kung bakit mas tumitindi ang interes ng mga tao rito. Ang misteryosong nilalang ay isang paalala na kahit sa panahon ng makabagong teknolohiya, marami pa ring tanawin at pangyayari sa kalikasan na kayang mag-iwan ng tanong na hanggang ngayon ay walang kasiguraduhang sagot. Number 8. Higante sa bundok. Sa isang maliit na bayan sa Mexico, nabigla ang mga residente nang may biglang namataang napakalaking nilalang sa ibabaw ng mabatong bundok. Hindi ito ordinaryong tanawin na madaling ipagsawalang bahala dahil kitang-kita umano mula sa malayo ang laki ng figura at ang kakaiba nitong anyo habang nakatayo sa tuktok. Marami ang natakot dahil sa posibilidad na baka bumaba ito o magdulot ng panganib sa lugar, lalo na't hindi malinaw kung ano ba talaga ang kanilang nasaksihan. Ang kakaibang presensya ng nilalang ay nagdulot ng matinding kaba at usap-usapan sa komunidad dahil bihira o halos imposibleng may makitang ganoong kalaking anyo sa isang bundok. Ang mas lalong nagpalalim sa misteryo ay ang bigla rin nitong pagkawala matapos itong mamataan. Para bang lumitaw lamang ito sa maling oras para gulatin ang lahat at pagkatapos ay dahan-dahang naglaho pabalik sa kabundukan. Dahil dito, maraming tanong ang naiwan sa isipan ng mga nakakita at maging ng mga nakarinig lamang ng kwento. May mga naniwalang baka isa itong higanteng nilalang na matagal nang nagtatago sa mga bundok, habang ang iba naman ay nag-iisip na maaaring isa lamang itong pambihirang ilusyon. Ngunit anuman ang paliwanag, ang higante sa bundok ay nananatiling isa sa mga pinaka-nakakakilabot na tanawing mahirap basta kalimutan. Number 7. Kakaibang bakas paa. Habang naglalakad sa baybaying mabato, may isang turistang nakadiskubre ng isang napakalaking bakas ng paa na tila nakaukit mismo sa bato. Ang nakakagulat dito ay hindi lamang ang laki nito, kundi ang malinaw nitong hugis na kahawig ng paa ng tao.
Masyado itong malaki para iugnay sa ordinaryong tao at ang lalim o anyo ng pagkakabaon nito sa bato ay nagbigay ng ideya na baka may napakalakas at napakabigat na nilalang na minsang tumapak doon. Sa unang tingin pa lamang, sapat na ang bakas na iyon para guluhin ang isip ng sino mang makakakita dahil tila imposible ang ganoong klaseng marka kung wala talagang pambihirang pinagmulan. Dahil sa natuklasang iyon, muling nabuhay ang mga kwento tungkol sa mga sinaunang higante at malalaking nilalang na di umano'y minsang gumala sa mundo. May mga nagsabi na posibleng bakas ito ng isang Sasquatch, habang ang iba naman ay mas naniniwalang maaaring ebidensya ito ng isang higanting nilalang mula sa napakalayong nakaraan. Wala mang matibay na kasagutan, ang bakas na iyon ay nagsilbing paalala na baka may mga bahagi ng kasaysayan ng daigdig na hindi pa ganap na nauunawaan ng tao. Ang kakaibang bakas paa ay patuloy na nagbibigay ng tanong kung ito ba ay simpleng natural na pormasyon lamang o tunay na tanda ng isang nilalang na hindi pa rin lubos na nakikilala hanggang ngayon. Number 6. Maitim na higante. Sa isang highway sa Spain, may mga biyaherong napatingin sa kabundukan matapos nilang mamataan ang isang napakalaking maitim na figura na nakatayo sa mataas na bahagi ng bundok. Mula sa malayo pa lamang, kapansin-pansin na ang laki nito ay lampas sa karaniwang tao at dahil sa sikat ng araw at layo ng kuha, hindi malinaw ang mukha nito. Ngunit kahit hindi buo ang detalye, sapat ang tangkad at tindig ng nilalang para magdulot ng kaba sa mga nakasaksi. Hindi ito mukhang ordinaryong tao na naliligaw sa bundok, kundi isang bagay na tila matagal ng bahagi ng lugar at bigla lamang nagpakita sa maling oras. Ang mas lalong nagpapabigat sa misteryo ay ang paraan ng pagkawala nito. Matapos itong manatiling nakikita ng ilang sandali, unti-unti itong naglaho sa kabundukan na para bang sanay itong magtago sa mga bahaging hindi naaabot ng tao. Dahil dito, marami ang umiwas na lumapit sa lugar at ang kwento tungkol sa maitim na higanting iyon ay mabilis na kumalat. May mga nagsabing maaari itong isa na namang patunay ng mga dambuhalang nilalang na sinasabing namumuhay sa matataas at liblib na lugar, habang ang iba naman naniniwalang baka isa lamang itong kakaibang ilusyon. Pero hanggang ngayon, ang maitim na higante ay nananatiling isa sa mga kuhang mahirap ipaliwanag at mas lalong nagpapaisip sa mga nakarinig ng kwento nito. Number 5. Higante sa gubat. Sa tahimik na kagubatan ng California, isang lalaking gumagamit ng bagong drone ang umaasang makakakuha lamang ng karaniwang tanawin mula sa himpapawid. Ngunit habang palalim ng palalim ang paglipad ng kamera sa ibabaw ng kagubatan, may isang eksenang nagpataas ng kanyang kaba. Isang napakalaking puno ang biglang umuga ng malakas, hindi gaya ng karaniwang galaw na dulot ng hangin, kundi parang may napakalakas na puwersang humahawak o yumayanig dito. Hindi man direktang nakita ang mismong nilalang, ang lakas at kontroladong paggalaw ng puno ay sapat para isipin na may isang dambuhalang bagay na nagkukubli sa ilalim ng makakapal na dahon at sanga. Habang inuulit-ulit niyang panoorin ang footage, lalo siyang nakumbinsing may isang nilalang na napakalaki ang posibleng nasa lugar na iyon. Hindi basta-basta magagalaw ng ganon ang isang malaking puno kung walang pambihirang lakas ang sanhi nito. Dahil dito, nagsimula ang sari-saring haka-haka kung ito ba ay isang higante, isang Bigfoot o iba pang hindi pa nakikilalang nilalang na matagal nang nagtatago sa gubatan. Ang higante sa gubat ay hindi man direktang nakita sa video, ngunit ang iniwang bakas ng puwersa nito ay sapat para magdulot ng takot at palaisipan. Minsan hindi mo kailangang makita ang nilalang mismo para maramdaman na may kung anong napakalaki at misteryoso ang naroon. Number 4. Misteryosong Yeti. Habang bumibiyahe sa isang highway, may isang taong nakapansin ng kakaibang figura sa tuktok ng bundok na nababalutan ng makapal na niyebe. Sa una, maaring ipagkamali itong bato o anino lamang, pero habang mas tinitigan niya ito,
Naging malinaw na ang nakatayo roon ay isang napakalaking nilalang na hindi pangkaraniwan ang sukat. Dahil sa tindi ng lamig at kapal ng snow sa lugar, halos imposibleng may ordinaryong tao na basta na lamang mananatili sa ganoong kapaligiran. Kaya naman, agad pumasok sa isip ng marami ang isang nilalang na matagal ng laman ng alamat. Ang Yeti, ang misteryosong nilalang na sinasabing gumagala sa malamig at matataas na kabundukan. Ang nakakatakot sa tagpong ito ay hindi lamang ang laki ng figura, kundi ang mismong posibilidad na baka may katotohanan ang mga lumang kwento tungkol sa mga nilalang na namumuhay sa mga lugar na bihirang marating ng tao. Habang tumatagal ang panonood sa kakaibang anyo sa bundok, lalo itong nagmumukhang isang bagay na hindi madaling maipaliwanag sa simpleng katuwiran. May mga nagsasabing maaaring ilusyon lamang iyon na dulot ng layo at panahon, pero may ilan ding naniniwalang isa itong bihirang pagkakataon kung saan aksidenteng nasilayan ang isang nilalang na matagal nang nagtatago sa nyebe. Dahil dito, ang misteryosong Yeti ay nananatiling isa sa mga pinakakakaibang eksenang nagbibigay buhay sa mga alamat ng kabundukang nababalot ng yelo. Number 3. Higanteng anino. Sa tuktok ng isang bundok na balot ng makapal na hamog, may mga hiker na nakakita ng isang napakalaking maitim na anyo na halos hindi gumagalaw sa gitna ng ulap at ambon. Sa unang tingin, para lamang itong kakaibang anino o silweta, pero habang tumatagal, mas lumalakas ang pakiramdam na hindi ito simpleng natural na pormasyon. Nakatayo ito ng matayog, mistulang isang dambuhalang nilalang na tahimik lamang na nagmamasid mula sa taas. Dahil sa labo ng paligid at sa kapal ng hamog, walang sino man ang makapagsabi ng tiyak kung ano nga ba talaga ang kanilang nakita. Ngunit sapat ang presensya nito para magdulot ng matinding kaba sa mga naroon. Mas lalong naging misteryoso ang pangyayari nang mapansin ng mga nakasaksi na tila napakaayos ng hugis ng anino na para bang isang nilalang at hindi basta-basta usok, hamog o refleksyon lamang ng liwanag. Ang ilan ay nagsasabing maaaring isa itong Bigfoot o higanting nilalang na naninirahan sa kabundukan, habang ang iba naman ay nananatiling nagdududa ngunit hindi pa rin makapagbigay ng malinaw na paliwanag. Sa kabila ng iba't ibang opinyon, isang bagay ang tiyak. Ang eksenang iyon ay hindi madaling makalimutan. Ang higanting anino ay nananatiling isang palaisipan na lalong nagpapakita kung gaano karaming misteryo ang maaaring nakatago sa mga lugar na bihirang marating ng tao. Number 2. Nilalang sa yungib. Habang nagsasaliksik ang ilang archaeologists sa loob ng isang sinaunang yungib, hindi nila inaasahang may makikita silang bagay na higit pa sa mga lumang bato at bakas ng nakaraan. Habang tinatapatan ilan ng ilaw ang madilim na bahagi ng kuweba, may isang dambuhalang nilalang na tila nakasilip mula sa anino. Ayon sa paglalarawan, mabalahibo ito, napakalaki ng pangangatawan, at mistulang kahawig ng isang higanting Sasquatch na matagal nang nagtatago sa dilim. Sa unang sandali ng pagkakakita, malinaw na hindi iyon ordinaryong hayop o simpleng anino lamang, dahil damaraw agad ang matinding presensya nito na para bang ipinaparamdam nitong ang kuweba ay teritoryo nito at walang ibang dapat naroroon. Ang nakakatakot sa karanasang ito ay ang ideya na maaaring matagal nang may naninirahang ganoong nilalang sa mga kuweba na bihirang marating ng tao. Hindi na nagtangkapang lumapit ang mga nakasaksi dahil sapat na ang isang sulyap para maunawaan nilang may panganib sa bawat hakbang sa loob ng lugar na iyon. Matapos ang pangyayaring iyon, lalong umigting ang mga hakahakang baka may mga nilalang pa ring namumuhay sa pinakamadidilim at pinakaliblib na bahagi ng mundo. Ang nilalang sa yungib ay nagsisilbing paalala na may mga misteryo sa ilalim ng lupa na maaaring hindi pa talaga handang matuklasan ng tao. At kung minsan, ang isang maling hakbang sa dilim ay maaaring maglapit sa atin sa isang bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Number 1. Lihim na higante.
Sa Himalayas, may isang tagpong nag-iwan ng matinding gulat sa mga turistang naghahanda sanang maglakad sa kabundukan. Ayon sa kwento, habang pinagmamasdan nila ang tanawin, tila may bahagi ng bundok na biglang gumalaw at sa loob ng ilang sandali, lumitaw ang anyong parang dambuhalang mukha at mga braso na para bang may higanting nakakulong sa loob ng bato. Hindi iyon pangkaraniwang landslide o simpleng galaw ng lupa sa paningin ng mga nakasaksi dahil masyado raw malinaw ang hulma ng anyo na tila isang nilalang na nakabaon sa bundok sa loob ng napakahabang panahon. Sa bilis ng pangyayari, para itong lihim na matagal nang nakatago at panandali ang nasilayan bago muling maitago ng kalikasan. Matapos ang ilang saglit, bumalik din sa normal ang itsura ng bundok, ngunit hindi na nawala sa isipan ng mga nakakita ang tanong kung ano nga ba talaga ang kanilang nasaksihan. May mga naniniwalang baka isa itang tanda na may mga higanting nilalang na matagal nang nakatago o nakapirmi sa mga bundok, habang ang iba naman ay nagsasabing maaaring isa lamang itong pambihirang likas na pormasyon. Ngunit dahil sa biglaan at kakaibang pangyayari, hindi maikakailang malalim ang iniwang takot at pagtataka nito. Ang lihim na higante ay nananatiling isa sa pinakamatitinding halimbawa ng isang misteryong tila sandaling nagpakita sa tao para lamang ipaalala na may mga sikreto pa rin ang mundo na hindi basta-basta ibinubunyag.